Panginoon. Hallelujah. And also another round of applause to all of our singers, performers, band, audio, technical staff, at ang lahat ho ng naging bahagi ng ating pong production itong nakaraang anniversary po natin. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Come on, once more. A round of applause to them. Hallelujah. You could just imagine ho, no, without any exaggeration, yung pong nakaraang production natin, Worship Jesus the Reigning King, nitong nakaraang anniversary, alam nyo ho, they have just fully prepared it for the last 2 weeks. 2 weeks in the making. 2 linggo lang ho talaga. Ginawa, nirepaso at hinanda ang lahat. At nakatutuwa, during the time na ito po i-present, it has exceeded our expectation. Praise the Lord. Salamat po sa pagsama ng Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Nito pong nakaraang 2 buwan, September and October, napakarami po naming ipinagpasalamat sa Diyos. Sabi ng isang mangangaral, sometimes the greatest battle occurs under the shadow of success. Nung pong nakaraang September, we're so grateful to the Lord sapagkat yung kasal ni Carl at ni Sheka po ay napakamatagumpay. And then also during that month, si Joy ay pumasa po sa kanyang medical board exam. And also on that month, kami po ni Sister Ligaya, we have celebrated our 30th wedding anniversary. Kaya yung October na yon or yung September na yon, it is really something that we could remember 2015. Indeed, the Lord is good. Now, nito naman pong October, ay yung house blessing just recently ng aming pong bahay na idinedicate a few days ago, last week. At pagkatapos yung ating pong anniversary celebration. Kaya dito pong nakaraang 2 buwan, September and October, ay punong-puno po ng pagpapala sa Panginoon. At gaya ng sinabi ng mga ngaral na yon, sometimes the greatest battle occurs in the shadow of the success that you have. Kaya hindi ka dapat nagiging relax. Kasi last Wednesday, a few days ago, surprisingly speaking, yung pong aming pinakapanganay na kapatid si Kuya Boy ay sumakabilang buhay na ho. And at this point of time, yung kanya pong wake ay naroon sa kanilang lugar kasama ang kanyang naiwang asawa at 2 anak na babae din sa lugar ng Mountain Province doon sa Bauco. That from Baguio, if you're going to travel to Mountain Province, it will take you another 4 to 5 hours. At alam nyo paangat ito at laging may zigzag. In fact, you will be passing the highest highway in the whole Philippines. Dadaan kayo dun sa pinakamataas na highway sa kabuuan ng ating bansa. 7,400 feet above sea level. And you would really see the beauty of what the Lord has made at that place. Now, modesty aside, somehow, hindi naman lahat, pero somehow, as an outdoor person, halos nakita ko na rin ang ilang mga magagandang tanawin. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. But without any exaggeration, comparatively speaking, first time ko kasing madaan sa lugar na yan. Although kami mahilig magbakasyon sa Baguio, at marami kaming kamag-anak sa Baguio, ang lagi naming napupuntaan noon ng mga bata kami, yung daan ng Ambuklaw Dam patungong Ambangeg, labas ng Aritao, Nueva Vizcaya. Yun ang laging pinapasyalan namin nung bata kami. Hindi pa kami nadaan sa Mountain Province at yung lugar na papunta niyan. Napakaganda pala. You will be awestruck and it was so inspiring kasi yung pong lugar ng mga kapatid ko, 45 minutes na lang nasa Sagada ka na. At pagkatapos mga ilang oras nasa Ifugao ka na doon sa Banawi Rice Terraces. And you would really enjoy the travel kahit nakakapagod laging paangat na laging may zigzag. Kaya kung kayo po napunta na sa Baguio, yung mga bundok na makikita nyo sa Baguio, comparative, hindi mananalo sa mga bundok na makikita nyo at madadaanan nyo rito. Kung yung mga bundok sa Baguio, ang ganda, nursery, ito without any exaggeration, itong mga bundok dito ay parang PhD. Sabi ko nga, pwedeng ipanlaban pala ng ating bansa. At napakaganda. You will see the sea of clouds at ang marami pa tanawin yung mga terraces on the side of the mountains. Kaya nga lamang hindi rice terraces, kundi vegetable terraces. But it was so beautiful. At ganun pa man din
Bagamat nakakapagod, we have to assume our responsibility sa kaharian at sa gawain po ng ating Panginoon. At this point of time, ang aking pong kapatid, ang kanyang wake ay nakalayho doon sa lugar na yon sa Bauco Mountain Province, which is part of the Cordillera region. Ang Cordillera kasi binubuo ng 5 probinsya yata. Benguet, na ang capital niya, La Trinidad, sikat na city, Baguio. Tapos Mountain Province, ang capital niya, Bontoc, sa ating geography. Tapos Kalinga Apayao, Abra, and Ifugao. All of them are part of the Cordillera at napakaganda hong lugar. We covet your prayer very much. Kasi po itong nakaraang, itong darating na Martes, we'll be going back hanggang sa libing ng kapatid ko sa Webes. Sa layo, kahit napuntahan mo na at maganda, parang ayaw mo nang bumalik. Ayaw mo nang balik dahil sa pagod. Pero ganun pa man din, we covet your prayers for this. Our families were in mourning, and alam ko mga magulang at kapatid, sa lahat ng nangyari na ito, may plano po ang Diyos. The Lord is good, and His mercy endures forever. Amen. Marami pong salamat sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Now, in line with the video clip that we have seen, highlighting our theme during our anniversary, Worship Jesus, the Reigning King, nais ko pong patuloy na pagyamanin sa ating kalagitnaan at susugan ang mensahe na nais na iparating nito para po sa bawat isa. The highlight of the presentation is a certain teaching that the Lord taught to His disciples in the context of His imminent return, o yung sa Kanyang tiyak na pangalawang pagbabalik. As we all know, sooner than we think, the Lord is coming soon. Halos lahat ng palatandaan patungkol sa Kanyang pangalawang pagbabalik ay nariyan na ho. Considerably speaking, only one prophecy is not yet fulfilled amongst all these signs that are taking place, most especially in the region of the Middle East. Isa na lang ho ang di napupulpil, at yan ay walang iba kundi yung mismong pagbabalik po ng ating Panginoon. Almost all roads are set to that event na kung saan mga magulang at kapatid ay ipinangako ng Panginoon noon pa man din. Now, nung ang Panginoon po ay naririto, and in Matthew 24 and 25, itinuturo niya tungkol yung mga palatandaan ng Kanyang pagbabalik. It was so amazing to see that by His wisdom, itinuro niya ang patungkol mga magulang at kapatid sa talinhagang ito. Isa sa mga highlight natin sa presentation during the time of our anniversary, the parable of the sheep and the goats. Ang talinhaga patungkol sa mga tupa at sa mga kambing. At nakatutuwa sapagkat nung ito po'y ituro ng Panginoon, gaya ng sabi ko kanina, itinuro niya ito sa katawan or in the context of the promise of His imminent return. Kaya mga magulang at kapatid, ang mensaheng ito'y akmang-akma, lalo't higit sa bawat isa sa atin, at sa panahong ito, nung saan tayo po'y napapabilang, kung paanong tayo po'y magiging handa upang humarap sa Panginoon. Di po ba, sa aming ganoon ni Amos, prepare to meet the Lord your God. Ihanda niyo ang inyong mga sarili upang humarap sa ating Panginoon. At bilang paghahanda, siguro marahil napakaganda mga magulang at kapatid ng katurong ito, na muli ay dapat po nating sariwain nang sa ganoon, ganap at tunay na tayo po'y maging handa sa nalalapit na katiyakan ng pangalawang pagbabalik ng Panginoon. So, praise the Lord. Reading from Matthew 25, beginning with verse 31, shall we take a look at the scripture? Matthew 25, 31 and 32. Sabi po ng Panginoon dito, when the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, He will sit on the throne of His glory. And all the nations will be gathered before Him, and He will separate them from one another, as a shepherd divides his sheep from the goats. Sa pangalawang pagbabalik daw po ng Panginoon na tiyak, ang sabi ng banal na kasulatan, uupo siya sa trono sa kalagitnaan ng mga tao na punong-puno ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa kanyang pagbabalik, hindi na siya matutulad sa isang mistulang sanggol na ibinalot lang sa lampin
at ipinanganak sa isang sabsaban, gaya ng ipinagdiriwang kada Pasko, no, in the first Advent. Kundi sa kanyang pangalawang pagbabalik, darating siya hindi parang isang sanggol, no, darating siya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At ang sabi po ng banal na kasulatan, He will come to judge the living and the dead. He will no longer come as a child that would be born on a manger. He will come, praise the Lord, in His glory and power to judge the living and the dead. And as a great judge, ang sabi po ng banal na kasulatan, He will sit on the throne of His glory. Uupo siya sa kanyang trono. Kaya nga naman bahagi ng ating props to make it more appealing in behalf of you and me during our anniversary ay ang throne room na kung saan mga magulang at kapatid, it is a resemblance somehow as a props ng katotohanan na itinuturo po ng banal na kasulatan na nakita natin sa Matthew 25 verses 31 and 32. At ang sabi ng Panginoon, para mas lalo't higit maintindihan ng kanyang mga tagapakinig nung oras na yon ang kahalagahan ng mga bagay na kanyang ituturo patungkol sa paghahanda sa kanyang pangalawang pagbabalik. Itinuro niya rin ang talinhaga, kaakibat ng patungkol sa pagdating niya na puno-puno ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Kaakibat nito, itinuro niya ang talinhaga patungkol sa isang pastol na kung saan mga magulang at kapatid ay hinihiwalay sa kanyang harapan ang mga tupa at ang mga kambing. Now, at that moment, when all these things takes place, the Bible says that all the nations, lahat ng mga bansa, kabilang ako't kayo, lahat tayong lahat, ay magkakatipon sa harapan po ng ating Panginoon. Kung paano ngayon pong umagang ito, tayong lahat ay nagkakatipon sa lugar na ito. At ang pagkakaiba nga lamang kayo nakaupo at ako'y nakatayo't nangangaral. Yun ang pagkakaiba. At that moment, when all these things were fulfilled, praise the Lord, ako't kayo, sama-sama tayong lahat. Tayo pong lahat ay haharap sa Panginoon sa kanyang trono at doon sa trono niya, ipagbibigay sulit natin kung anong uri ng buhay, mananampalataya man o hindi, ipagsusulit natin sa harapan ng trono ng Diyos kung anong uri ng buhay, ipinamuhay natin ang ating mga buhay sa mundong ito. Now, tatandaan po natin, bagamat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, siya din naman po ay Diyos ng hustisya. The God that we serve is not only a God of love, but He is also a God of justice. Yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, kung paano ibinigay niya ang kanyang buhay, at ang kanyang dugo ay natigis para sa akin at sa inyo, dinanas ang hirap at sakit, at ipinataw sa kanya ang lahat ng kasalanan, parusa at sumpa ng kasalanan, hindi lang ng isang tao at isang pamilya, kundi ng buong sangkatauhan. For God so loved the world. Buong sangkatauhan, past, present, and future. Lahat ng kasalanan, simula pa man kay Eva at Adan, at ang sumpa at hirap nito ay ipinataw sa ating Panginoon. Kaya nga naman nung siya'y mabayubay sa krus, dahil sa hatol at galit ng Diyos na ipinataw sa kanya, higit pa siya sa isang kinatay na baboy o hayop. In the language of Isaiah, it has been said that the spirit of burning and judgment was laid down upon him. Kumbaga sa isang stake, higit pa mga magulang at kapatid sa well done. Yung naging karanasan na naranasan po ng Panginoon nang akuhin niya ang kasalanan ko at kasalanan ninyo at ang kasalanan ng buong sangkatauhan. That's why, brothers and sisters, the holiness of God and the righteousness of God demands justice. Because Jesus paid the price in behalf of you and me and all the people. Yet at the same time, more than the righteousness and the holiness of God demands justice when He sit upon the throne. Karapat-dapat lamang po, mga magulang at kapatid, na yung mga tunay na naglingkod sa Kanya ng matapat, kilala man o hindi, sikat man o hindi, katulad ni Angelo, doon sa presentation, ay tanggapin kung ano ang pinakakarapat-dapat sa kanila. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.
Kaya po sa lahat ng mga inaabot ng tinig na ito, kung kayo'y nasa Panginoon, at dito sa lupa, ang uri ng inyong buhay na ipinamuhay ay parelax-relax. Hindi man lamang nating nagawa na ibahagi ang mabuting balita kahit sa isang kapwa. At bagamat tayo po'y anak ng Diyos, namuhay tayo ng makasarili, there will come a time, brothers and sisters, na ang lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa ay padadaanin ng Panginoon sa apoy. Sabi po ng Panginoon, there will be wood, hay, and stubble. Yung iba, hindi pa umaabot sa apoy, tupok na, lusaw na. Yung iba naman, pag pinadaan sa apoy, hindi papasa. Bakit? Katulad nung pastor na ipinakita, bagamat nasa langit siya, he did not belong to the inner court. Hindi katulad ni Angelo, isa lang ang nadala niya sa Panginoon. Pero naiupo siya, nakatabi ng Panginoon sa trono. Yung pastor, napakarami hong pagkakataon na ibinahagi niya ang mabuting balita. Pero as a paradox, bakit ganon? Tila baga, hindi siya kabilang doon sa inner court. Bakit to? Una, hindi maganda ang motibo. At kung naglingkod man sa Diyos, nanglingkod siya ng makasarili. Kaya ho, napaka-relevant ng mensaheng ito sapagkat never I have seen a generation that is so self-centered. Itong henerasyon na kung saan tayo po'y kabilang, as a general observation, makikita mo mga magulang at kapatid, yung iba, wala nang takot sa Diyos at galang sa Diyos. Yung iba naman ay wala nang inatupag kundi ang sarili at kung ano ang para sa Kanya lang. Kaya nga naman sa oras na ito, praise the Lord, binibigyan tayo ng paalala ng Diyos. Kung tayo po'y nabubuhay sa lupa at nasa Panginoon na, at pagkatapos, hindi man tayo nagkaroon ng pagkakataon na kung saan ay ibigay ng totoo at buo ang ating buhay sa Diyos, then may mga pagkakataon naman po. Kung kayo naman po'y narito sa lugar na ito at nakikinig, at taus-puso na naglilingkod tayo sa Diyos, at yung paglilingkod na ating ginagawa, bagamat hindi nakikita ng mga kinaukulan, hindi nakikita ng ilang mga kasamahan natin, pero ganun pa man din, matapat ka na naglilingkod sa Diyos, nakikita man ang iyong ginagawa o hindi. At dito sa lupa ay para bagang hindi mo tinanggap kung ano ang para sa iyo, wag ho kayong mawalan ng pag-asa. Your reward is with God. Your work and labor in God will never be in vain. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. To Him much is given, and to Him much is required. Kung ako po'y pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga talento, kaloob, mga husay at galing na kung saan ay Kanyang ipinagkaloob bilang regalo. Kung ito po'y napangasiwaan ko ng matapat at napagyaman, for sure, there will come a time, brothers and sisters, that I will be also casting crowns before the throne of God. Pero, sa ilang mga kapwa kamanggagawa, halimbawa, yung mga janitor lang natin at maintenance, na ang regalo na ibinigay sa inyo ng Diyos, ay magmap lang sa sahig ng simbahan na ito. Hindi tayo kilala na tumatayo sa entablado. It's not glamorous. No? Kasi tagapagbantay ka lang sa pinto ng simbahan ng Diyos. Tagapaglinis ka lang ng sahig. Pero, ginawa mo yun ng tapat. Binigyan ka ng Diyos ng ganung kaloob at kakayahan. Ginawa mo yun ng tapat. Tandaan po natin, hindi mo man tinanggap o hindi man naibigay sa iyo ng tao ang para dapat sa iyo sa mundong ito, hindi kakalimutan ng Diyos kung ano ang itinangi niya para sa iyo. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Hello, are you there? There will be great surprises in heaven. And we are being admonished by God, basically yet so profound in this message, brothers and sisters, that we have to look at life in the light of eternity. Dapat nating pakatunghayan ang ating mga buhay sa liwanag kung ano ang inilalaan. Remember, nung si Jesus ay mabuhay dito ang ating Panginoon, walang investment na ginawa siya para dito sa lupa. In fact, maliban sa krus, tinuro niya, kung kayo'y mag-iimpok, huwag kayong mag-iimpok sa lupa. Kasi dito sa lupa, kakalawangin yan. Dito sa lupa, kukupas yan. Dito sa lupa, may mga magnanakaw. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y mag-i-invest,
mag-impok kayo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, walang magnanakaw, hindi yan kukupas, hindi yan kakalawangin. Ang buhay ho ay maiksi, ang buhay ay minsan lang, ang buhay ay matatapos. And what is only done for the Lord will last forever and ever. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give Him the best clap of praise. Kaya ho ngayong umaga, let's have a reality check. Kada linggo tayo po'y dumudulog sa Diyos, not just for the sake of doing it. Kasi ho, if you're going to do it just for the sake of doing it, then chances are, it is but religion. We are being admonished by God every Sunday to have a reality check, sabi ni Pablo, whether we are in the faith or not. Kasi ho, mga magulang at kapatid, whether we like it or not, there will come a time that all of us will be gathered around the throne. Lahat tayo. No exempted whatsoever. No exemption whatsoever. Lahat tayo haharap ng Diyos sa Kanyang trono. At sa harapan ng trono ng Panginoon, ipagsusulit natin. Ipagsusulit ho natin because He is a God of justice. Ipagsusulit natin anumang uri ng buhay meron tayo o anumang uri ng buhay, ipinamuhay natin ito sa ibabaw ng mundong ito. Kaya ho, nakatutuwa mga magulang at kapatid, hindi lingid, hindi itinago ng Diyos sa atin ang katotohanan. Napakapalad ho natin sa pribilehiyong ito na masumpungan natin ang katotohanan. Sapagkat sa katotohanan yaan, namumuhay tayo ng maayos at pagkatapos nagiging handa tayo sa pagharap natin sa Panginoon. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. As surely as all of us appear before God on this second service, we will all appear before Him. When the Lord comes in His power and glory, we will all be gathered before Him in His throne. And to make it clear and so understandable, tinuro ng Panginoon yung tungkol sa talinhaga ng isang pastol at mga tupat kambing. Now, what is the difference between the sheep and the goat? Ano ang pagkakaiba, mga magulang at kapatid, ng kambing at ng tupa? Uulitin ko po ang sabi ng Panginoon, sa Kanyang pangalawang pagbabalik, uupo Siya sa Kanyang trono, punong-puno ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang lahat ng mga tao ay haharap sa Kanyang banal na harapan. At sa oras na ang Diyos ay magsulit na kung anong uri ng buhay meron tayo at ipinamuhay natin sa mundong ito, gagawin Niya ito katulad ng isang pastol kung paanong hinihiwalay ang tupa sa mga kambing. Ano ang pagkakaiba sa tupat sa kambing? Una pong pangunawa rito mga magulang at kapatid ay walang iba kundi ang pagiging matapat sa Panginoon at hindi pagiging matapat. Faithfulness and unfaithfulness. Ang malaking pagkakaiba nga lamang po dito, the Lord has clearly defined in the context of this parable in Matthew 25, He clearly defined what faithfulness really means. At dito po ang sabi ng Panginoon, as much as you have done it to the least of my brethren, dahil ginawa nyo ito sa mga tao, hindi kayang magbalik sa inyo kung anong inyong ginawa. Dahil ito'y ginawa nyo sa mga tao na kung saan ay mga aba at mga tao na para bagang nakalimutan na ng lipunan, ginawa nyo na rin ito para sa akin. Which means to say that here, faithfulness is being defined. It is being defined as we take care of those who are least fortunate in this world. At ito ho mga magulang at kapatid ay magagawa lamang natin, ang sabi ng Diyos, kung tayo po mga magulang at kapatid ay nasa sa Kanya at nasa Kanyang kaharian. Kasi po, to be consistent, ayokong mawala tayo sa tunay na katotohanan na tinuturo ng Panginoon. To be consistent, these teachings and parable is also being substantiated in some part of the Scripture by a certain parable also. And that is the parable of the wheat and the tares.
talinhaga patungkol sa tunay na halaman na ang Panginoon mismo ang nagtanim at halaman na ang dyablo ang nagtanim. The parable of the wheat, which is the true plant, and the tares. Masamang damo na ang dyablo ang nagtanim. Ang sabi po ng Panginoon sa talinghagang iyon, you will know them by their fruits. You will know them by their fruits. Nagtanim ang Panginoon at ang naging bunga nito ay yung mga gumagawa ng mabuti. Pagkatapos siyang magtanim, nagtanim din ang dyablo. At ang naging bunga nito ay yung gumagawa ng mga masama. Lawless deeds. Sabi ng anghel, Panginoon, aanihin na ba natin kaagad yan? Hindi, sabi ng Panginoon, pabayaan mong tumubo muna sila ng parehas. There will come a day, pagdating ng araw, sabay-sabay aanihin yan. Masama't mabuti, at pagkatapos ho mga magulang at kapatid, ang Diyos ang magiging hukom. Katulad ng isang pastol, ihihiwalay ang mga tupa sa kambing at katulad ng isang magsasaka, ihihiwalay ang mga ipa doon sa mga tunay na bigas na dapat anihin mga magulang at kapatid. Kaya ho, hindi naman tayo binibigyan ng takot ng Diyos, for God has not given us the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Nais lamang ng Diyos na habang tayo nabubuhay sa lupa, maging kaaya-aya ang ating buhay at paglilingkod sa Kanya. At hindi nababaliwala. Amen! Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to the Lord. In John 15 verse 9, sabi po ng ating Panginoong Hesus, herein is my Father glorified, if you bear much fruit. Sa ganitong paraan, ang aking Ama ay naluluwalhati. Sa anong paraan? Kapag tayo daw po'y nagbubunga ng masaganang pamumunga. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng buhay ko't buhay ninyo, na ipamumuhay sa mundong ito, it's either inilalapit natin ang mga tao sa Diyos, o dahil sa mga buhay natin, ang tao ay lalong nalalayo sa Diyos. Sabi ng Panginoon, herein is my Father glorified, if you bear much fruit. Sa ganitong paraan, mas lalo't higit na naluluwalhati ang aking Ama. Kapag ang ating pong buhay ay namumunga ng masagana, automatically, sa pamamagitan ng ating buhay, nailalapit ang mga tao sa Diyos. Pero ho, kapag ang ating buhay ay hindi mainam, ang mga tao din po ay nalalayo sa Diyos na buhay. We don't live by ourselves. We are not alone in this world. If you are strong, others will become strong. If you are weak, others will become weak. That's why the Lord says, whether we live to the Lord. Whether we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Now, on the other side of the coin, practically as an observation, you'll notice this. May mga taong wala sa Panginoon, lalo't higit yung mga mayayaman at may kakayahan, at tumutulong din sa kawang gawa. In fact, it is these people who are rich that has some foundations. Take for example, si Michael Jackson nung buhay pa. Bahagi ng kanyang patotoo nung bata siya, medyo inabuso siya ng kanyang ama. Kaya nung siya'y lumaki, isa sa mga naging advocacy niya, mga bata, sa mismong hardin ng kanyang palasyo, nagpagawa siya mismo ng theme park para sa mga bata. He was so benevolent. Naho, pero wala sa Panginoon. Bill Gates, name it under the sun. Oprah Winfrey, nung ako po'y nasa Amerika kamakailan, kasama ko si Joy, merong tinatawag headline ho, sa USA Today, headline, The Oprah Effect. And they were even ascribing na kaya nanalo si President Obama kasi very obvious, ang sinuportahan ni Oprah, si President Obama. Para pagahong ang pananaw ay ganito, whatsoever Oprah touches, it turns into gold. Kaya kanyang pasikatin, kaya kanyang payamanin, kahit bankrupt na yung business mo.
Pagka ginawa kanyang guest sa kanyang TV program, makikilala ka at tiyak uunlad ang buhay mo. They call it the Oprah effect. Alam niyo ho, kahit medyo may pagka-celebrity ang dating ng taong ito, ang daming tinutulungan ito at ang daming natutulungan. Ang tanong, yung mga ginagawa po ng mga taong ito na merong foundation, is it worth it? Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Una sa parable na ito, ang sabi ng Panginoon, come, who you are blessed. Ibig sabihin, there are some people that are being invited into the presence of God Himself, to the joy of the kingdom, in the presence of the Lord Himself. And there are those who are being sent away for punishment. But the term that was used is the word blessed. Ang mapalad na tao, hindi yung taong mayaman. Ang mapalad na tao, hindi yung taong may pinakamaraming laruan o pinakamakapangyarihan. Ang pinakamapalad po na tao ay yung tao na alam niya, pinatawad ang kasalanan niya. At si Jesus ay naghahari sa buhay niya. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hello, are you there? At maliwanag na sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, ibigay mo man ang buhay mo para sa kapwa, baliwala ang lahat ng ito. Shall I come before God with a burnt offering, with the calves of a year-old? Will the Lord be pleased with 1,000 rams and 10,000 rivers of oil? Shall I give my body for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? Sabi po ng banal na kasulatan, gawin mo man ang lahat ng ito. Hindi matutuwa ang Diyos. He hath showed you, O man, what is good. What does the Lord requires of you? Ibig sabihin, ibigay mo man ang buhay mo para sa kapwa at kawang gawa. Magtayo ka man ng maraming foundation at tumulong sa maraming tao na nangangailangan. Pag wala ka kay Jesus, ang sabi ho ng banal na kasulatan, maruming basahan lahat yan. They were all filthy rags. Pag wala ka sa Panginoon. What only will count ay yung ginawa mo, praise the Lord, ng may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. I do not discount social welfare or social concern. Maraming mga tao, yun ang advocacy nila. Pero sabi ng banal na kasulatan, even then, kahit yung pinakamabuting gawa na nagawa mo, hindi pa rin magiging makabuluhan yan pag wala ka sa Panginoon. They were all filthy rags. Lahat ng iyon ay maruming basahan. On top of everything is what the Lord did on the cross. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give Him the best clap of praise. Come on, I think we can do far more better than that. Ako'y dating sakristan eh. At ang Catholic tradition ho, ay masyadong malakas sa good works. They were very strong in good works. Sa buong pagkakala, sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa, maliligtas ka. Donation ng mga upuan sa simbahan, pangalan na nakasulat mo sa haligi ng mga simbahan, memorial na ikaw ang nagpatayo ng simbahan na yan. We thought, brothers and sisters, good works will save you. Sabi po ng Panginoon, for by grace we are saved through faith, not of your works, lest any man should boast. Naligtas tayo hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Naligtas tayo nung sumampalataya tayo sa Panginoon at lahat ng ito'y biyaya ng Diyos. Kaya walang sino man ang pwedeng makapagmalaki. Only God can be exalted. Amen. Amen. To God be the glory. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to the Lord. Another understanding is that when the Lord says, as much as you have done this to the least of my brethren, others were saying that the word brethren there does not refer to the poor in general.
that the Lord is not identifying Himself with the poor, but that it was referred to His disciples. Sabi ng Panginoon, "Fear not, little flocks, for it is the good pleasure of your heavenly Father to give unto you the kingdom." Ang tinutukoy dito na the least of my brethren, ayun daw pong kanyang mga alagad. At ang sabi ng Panginoon, kung papaanong ako'y isinugo ng aking Ama, at isinusugo ko kayo, ang tumanggap sa inyo ay tumanggap na rin sa akin, at ang tumanggap sa akin ay para bagang tinanggap na rin ang aking Ama. Pero sino man ang hindi tumanggap sa inyo, ay para bagang ako na rin ang hindi tinanggap, at ang hindi man nila tinanggap mula sa akin, ay para bagang hindi na rin nila tinanggap ang Ama. Or put it this way, sabi ng Panginoon, sino man ang magmakahiya sa akin dito sa lupa, ikahihiya ko sa langit. Pero sino man ang kumilalat tumanggap sa akin dito sa lupa, hindi ko siya ikahihiya sa presensya ng aking Ama. Kikilalanin ko siya. Amen. Amen. Hello, are you there? Now, this is both applied individually and a nation. In fact, this parable in Matthew 25, the true context of it is none other than the judgment of the nations. Take for example, pumunta kayo sa Europe. Pagkatapos sa Israel noon, ang pangalawang region ho na binisita ng Panginoon in the 1st century, 2nd, 3rd, and 4th, ay walang iba kundi itong lugar na ito. At pagkatapos, yung mga Europeans, when they were persecuted, dinala nila ang gospel sa New World doon sa Amerika. Ngayon ho, pumunta kayo sa Europe. Kahit pa yung pinakamalakas na tradisyon na bansa. Take for example, Madrid. Yung ating pong gawain sa Madrid, sa Spain, isa sa pinakamalakas sa Europe ito. Puntahan mo yung mga simbahan, mas marami pa ang mga paniki kaysa sa mga tao. Sa mismong Madrid, pumunta ho ako sa isang simbahan doon na Katoliko. Kukunti na lamang ang nagsisipagsimba. At yung kukunting yun, mga matatanda pa. At ang sabi nila, pag itong mga matatandang ito yun, kasi wala nang kabataan na nagsisimba ngayon sa Europe eh. Ang mga nagsisimba na lang ay matatanda. At pagka itong mga matatandang ito namatay pa, wala nang magsisimba talaga. Kaya ho sa UK, karamihan sa mga simbahan, inuman na. Yung ilan sa mga simbahan, converted na into bar. Simbahan dati, bar ngayon. May mga bansa din na isinara na nila ang kanilang pinto sa mabuting balita ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, when nations are gathered before Him, lahat ng nagmakahiya sa akin sa lupa, ikahihiya ko rin sa langit. At lahat ng tumanggap sa akin dito sa lupa, at magiging katanggap-tanggap sa langit. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, give Him praise in the house. I think we can do far more better than that once more. The best clap of praise to the Lord. Hallelujah. Kaya ho, sa lahat ng mga inaabot ng tinig na ito, kung hanggang sa mga oras na ito, kimi, o di kaya naman, wala tayong lakas ng loob na mamahagi ng mabuting balita, somehow in a sense, you are disobeying God. We're going to move on this parable further to make it clear that the Lord made it so simple. No? The simplicity of God. The simplicity of God. Kaya hanggang sa mga oras na ito, pinapaalalahanan tayong lahat ng Panginoon. Kung kayo po'y kimi at hanggang ngayon walang lakas ng loob na ibahagi ang mabuting balita ng Panginoon, there is no such things as a secret service Christian or James Bond 007. May isang pamilya na born again yung isang kapatid. Sabi niya sa kuya niya, "Kuya, born again ka rin pala. Pero bakit walang effect?" Kasi nakakilala rin siya sa Panginoon eh. Nung makakilala siya sa Panginoon, na-realize niya, yung matandang kapatid niya, born again pala. Kaya lang hindi nagsishare. Kaya nung ma-born again siya at nalaman niya na Christian yung kapatid niya, sabi niya, born again ka rin pala. Secret service. James Bond, 007.
There is no such things as James Bond 007 Christian. Let your light so shine upon men. In a sense, we are disobeying God. At ang sabi ng Panginoon, we can make it to heaven, but nonetheless, we're not going to have a full reward. Remember Angelo? Isa lang ang nadala niya sa Panginoon. Pero ibinuhos niya ang lahat. Yung pastor, he made it to heaven, but he was not in the inner court. Bakit? Mali ang motibo. Pangalawa, mga magulang at kapatid, medyo may pagka-makasarili. Blessed are the pure in heart, for they are going to see God. Kaya ho, praise the Lord, anuman ang ipinagkaloob ng Diyos, freely you have received. Freely you have to give. And as you give freely, God will add more to you. Amen. Amen. Ayos ba mga tulog? Ang mahirap, tulog na tayo ng tulog sa bahay. Ay pagdating sa simbahan, tulog pa rin tayo ng tulog. Alam niyo ho, if we're going to truly have a reality check and realize it, napakaganda ng talinhadang ito. It was so rich. Napakayaman sa kaaral at katotohanan ng ating Panginoon. Nais niya, mga magulang at kapatid, na tanggapin natin ang pinakamainam. Tanggapin ninyo ang pinakamainam. At kaya ko po ito sinishare. Actually, itong team natin ito, based ito, mga magulang at kapatid, sa mga pananaw na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. A few months ago, pagkagaling ko sa Europe, merong 2 linggo dyan na binisita ako ng Diyos. Kada madaling araw, ang Diyos ang nagtatayo sa akin. And there's one moment that I cannot forget. The Lord showed me a vision. It is a vision about the throne. At mas lalo't higit na naging napalakas pa ho nung ako'y nasa Asia homecoming sa Hong Kong. No. First night, the Lord opened up my eyes. I have seen a vision, and it was the vision of the throne. And we're coming to the throne, and we're casting crowns. Katulad ng nasabi ko po sa inyo ng una, I've been preaching about the throne, we're singing about the throne. Pero nung makita ko yung vision na ito, never did I realize that the throne is real. Para akong baliw doon sa expo, sa Hong Kong na nagsisigaw, totoo Panginoon ang trono mo, totoo pala! Because we're coming before the throne and we are casting crowns. Dalangin ko ho, tayong lahat, pag humarap sa Diyos, meron tayong corona na ilalagak sa Panginoon. Hindi tansa ng Pepsi, not Pepsi Crown, kundi corona! Dahil ibinigay ng Diyos ang pinakamainam para sa atin, naglingkod tayo sa Kanya. Amen! Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Come on, the best clap of praise to the Lord. Kaya ako sa banal na kasulatan, may challenge at may argument ang Panginoon. Sabi niya woe unto you, Capernaum. Woe unto you, this city, that if this miracle that happens to you took place in Tyre and Sidon, siguro yung Tyre at Sidon, bumangon, glorious ruins, bumangon mula sa kanyang mga alikabok. Sabi niya, kung itong mga himala na nakita ninyo, nangyari sa Sodom at Gomorrah, siguro marahil yung Sodom at Gomorrah nakatayo pa hanggang sa mga oras na ito. Kung itong mga himalang ito'y nakita sa inyo. So, there will come a time that only individuals are going to be judged. There will be a time that even nations are going to be judged. America is great because it is good, and it will cease to be great when it ceases to be good. Because at this point of time, the tendency is that it becoming an apostate nation now. They were given so much, it was a consuming society. Most of the people are living in welfare. Mag-grocery sila. Pupunuin ng pagkain ang refrigerator. Pagkatapos kakain sa labas. Pagka malapit nang ma-expired yung mga grocery, padadala na sa Pilipinas. Hindi naman ho ganun. Pero,
Maraming pagkaing nasasayang because it's very much consuming as far as society is concerned. And we're following the trend. Halos hindi na sabay-sabay kumakain ngayon. Ang philosophy sa loob ng bahay, luto na ang pagkain, kumain ang nagugutom. Bakit? Kasi yung iba sa labas na kakain. Pag uwi, matutulog na lang. Nasa isang bahay sila pero hindi nag-uusap-usap sapagkat sa kanya-kanyang kwarto may kanya-kanyang TV, sa kanyang kwarto may kanya-kanyang mga computer. It's no longer a home, though it is a house. We're following that trend so close. Kaya kahit paano magpasalamat tayo sa Diyos, kahit marami tayong krisis, mayaman pa rin sa awa at biyaya ng Panginoon ang ating bansa. Purihin po ang Diyos na buhay. The harvest is still ripe. Amen? Come on. To God be the glory. Purihin po ang Panginoon. Sayang ho yung bansang India. Sayang yung bansang India. Population-wise, pangalawa sila sa pinakamarami. Other than China. They were colonized by Christian nations itself. Mula ho sa bibig ni Mahatma Gandhi, sabi niya, dapat ang India, Kristiyanong bansa, hindi Hinduism. Bakit? Kasi sabi ni Mahatma Gandhi, very influential, the father of their independence. Nabasa ko ang katuruan ng Panginoon, maganda. Magiging Kristiyano na sana ako. Kaya lang ang problema, nung makita ko yung mga tao na sumusunod sa Panginoon, taliwas sa itinuturo ng Panginoon. Abay, inayawan ko. Mas ginusto ko ang katuroang ito. Kung si Mahatma Gandhi ho ay na-convert, palagay ko hindi ganyan ang India. Kaya sa pamamagitan ng buhay natin, pwedeng ilapit mo ang Diyos o ilapit mo ang tao sa Diyos. At sa pamamagitan ng buhay natin, pwedeng malayo mo ang tao sa Diyos. Ang magmakahiya sa akin dito sa lupa, ikahihiya ko rin. Pero ang tumanggap sa akin dito sa lupa, magpakilala sa akin sa lupa, ay hindi ko kahihiya sa harapan ng aking Ama. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Are you there? Considering these two understanding about the difference between the sheep and the goats, ang pinakamalapit ho ay yung kaunawaan natin that the Lord Himself is identifying Himself with the poor. It's true. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Bakit malapit sa puso ng Diyos ang mga mahihirap? Una, wala na silang ibang tagapagtanggol kundi Diyos lang. Pangalawa, mga magulang at kapatid, karamihan sa mga biktima, lalo na sa ating bansa, karamihan sa biktima ng injustices, mga mahihirap. Dito sa ating bansa, pag wala kang pera, makukulong ka kahit wala kang kasalanan. Sa ating bansa, sa sistema ng hustisya, kahit ikaw ang may kasalanan, obvious na, marami kang pera, laya ka. Kaya mong bayaran kung may bail kung may piyansa yung kaso mo, kaya mong bayaran eh. Laya ka. Dito sa ating bansa, kung may pera ka, makapagpapagamot ka. Pero pag wala kang pera, nako, hirap kang tanggapin sa hospital. Kaya malapit sa Diyos ang mga mahihirap. Una, siya lang ang tagapagtanggol niya. God will always side on the side of the accused. Because He is a God of justice. He doesn't want oppression. Tingnan niyo po. Maraming bansa na mas immoral sa atin. Take a look at a certain nation in Europe. May isang monumento sila. Now, please have a pure thinking. Yung monumentong yun, na nasa heart ng kanilang syudad, ang hugis ay hugis ng isang ari ng tao. And yet the nation somehow economically is blessed. You learn a lot when you travel, especially if you are a keen observer.
Di hamak na may mga bansa na mas immoral kaysa sa ating bansa. Pero bakit tayo naghihirap? Isa sa mga nakita kong dahilan kung bakit nasa ilalim tayo ng hatol ng Diyos, it's because of human injustices. Sa ibang bansa, kahit mongoloid ka, may bahagi ka sa lipunan. Pinapahalagahan ka. Dito, pag may kapansanan ka, naku, kaya ho, when the Lord says, as much as you have done this to the least of my brethren, and the illustration was clearly stated, nang sabi niya, nagutom ako, pinakain mo ako, nauhaw ako, binigyan mo ako ng tubig. Wala akong damit, dinamitan mo ako, so on and so forth. Sabi ng Panginoon, as much as you have done this to the least of my brethren, you have done it to me. The Lord is identifying Himself with the people, lalo't higit yung mga tao na mahihirap, na may puso na mababat mapagsisi. Because there is no such things also as poverty and pride. Yung iba mahirap na nga, palalo pa. Pag ikaw ay mahirap, may puso ka na mababat mapagsisi, kasama mo ang Panginoon. God will be your defense. Amen. Amen. Pero wag ka sa isang banda. Hindi galit ang Diyos sa mga mayayaman at kayamanan. May mga mayayaman na ang puso ay ginuntuan. Lalo't higit kapag nasa Panginoon. Galit lang ang Diyos sa mga mayayaman na mga ganid, sakim at makasarili. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang gospel nang sa ganoon masolusyonan ang kahirapan. Meron bang tao dito na ayaw yumaman? Sige nga, taas ang kamay. Pakitaas nga ang kamay ng mga ayaw yumaman o mapagpala. Palagay ko wala. Si Jesus na pinakamayaman sa lahat, sa krus naging mahirap. At nung siya'y maging mahirap, siya ang naging pinakamahirap sa lahat. Hinanap niya yung pinakamahirap na tao, the lowest of the low, the poorest of the poor. At naging mas mababat, mas mahirap pa siya. Bakit ho? Abay, siya may-ari ng buhay at siyang lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Maliban sa kanyang buhay, nung magkatawang tao, lahat hiram. Hiram yung lugar, saan man dinaos yung banal na hapunan. Hiram yung sinakyang asno sa huling linggo ng kanyang buhay, pagpasok ng Jerusalem. Maliban sa kanyang buhay at mga sariling damit, lahat hiram. Hiram yung sabsaban. Pati krus, hiram. It was a borrowed life. But He owns everything. He was teaching us this philosophy. You own everything, but you possess nothing because everything belongs to the Lord. Let's make it clear. You own everything, but you possess nothing because everything belongs to the Lord. Even life itself. Kahit gaano ka kayaman, tustusan mo man ang lahat ng sakit at karamdaman na meron ka, pag sinabi ng Diyos, it is finished, then finish or not finish, pass your paper. Ang may hawak ng buhay natin, hindi sarili natin. Ang may hawak ng buhay natin, Diyos. Amen. Hello, are you there? Sa krus ng Kalbaryo, naging pinakamahirap siya sa lahat. Nang sa ganon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, tanggapin natin ang kayamanan na nagmumula at pagpapala na nagmumula sa Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Now, take a look at this perspective. Bakit sa kalagitnaan ng patungkol sa katuruan sa mga palatandaan ng kanyang pangalawang pagbabalik, mariin niyang iginiit ang katuruang ito? It was at the heart of His teaching. Why? For some reason or another, that He would like us to be restored back. Makinig po tayong mabuti. Si Jesus ang mayakda ng buhay ko't buhay ninyo. We were all created in the image of God. At nung nilikha niya tayo sa kanyang wangis, nagbigay siya ng isang kayamanan din. Anong kayamanan? Instinctively speaking, it was placed in behalf of you and me, brothers and sisters, to become a history maker, to be a blessing to someone, and to become, brothers and sisters, to be someone who could make a difference.
and not a covenant breaker. Kaya I don't believe in the good, the bad, and the ugly. May mga taong likas na masasama na Diyos na lang ang pwedeng bumago. Pero tanungin mo yung prostitute dyan sa Malate, bakit mo pinasok ang trabahong yan? Ang sasabihin niya, kasi po may pinag-aaral akong kapatid. Yung may ibang mga tao, tanungin mo, bakit mo ginawa yan? Although the end will not justify the means. Pero ganun pa man din, instinctively speaking, maging sa pinakamakasalanan ng tao, bahagi yan ng kayamanan ng Diyos sa atin nung nilikha niya tayo. We want to make a difference. We want to become a history maker. We want to become a blessing to many. Bakit ho? Kasi nga nilikha tayo ng Diyos sa wangis niya. Walang tao na gustong mabuhay sa sarili niya lang. Gusto niya kahit papano maging pagpapala siya sa kapwa niya. Amen? And that can only be made possible kapag tayo po'y sumampalataya, because all things that are impossible with men are all possible with God. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. That's why the Lord taught this parable to you and me, for us to be prepared. As we highlight the parable, let me just suggest 3 things to you. And then afterwards, I'll conclude it with 2 illustrations and then we will pray. Una, sabi ng Panginoon, it is so simple. The simplicity of God. He doesn't want it to become complex. No. He made it so understandable to you and me for us to really understand it clear kung paanong maglilingkod sa Diyos. Sabi ng Panginoon, as much as you have done this to the least of my brethren, you have done it to me. At ang challenge ho ay yung pagbibigay at pagtulong sa kapwa. So ang ibig sabihin, hindi mo na kinakailangan pang mag-PhD o maging intelihente para magawa ito. Hindi mo na kinakailangan pang maging milyonaryo. Yung iba sabing ganoon, tataya ako ng loto. Pag nanalo ko sa loto, lahat ng mapapanalunan ko, ibibigay ko sa kawang gawa. Yung mga hanggang ngayon, nagsusugal pa, kung hanggang ngayon may mga tumataya pa sa inyo sa loto, darating ang araw, iloloto ang mga kaluluwa ninyo sa impyerno. Yung iba, mga magulang at kapatid, sabi nila, pag yumaman na ako, pag ako'y naging pastor na, ang akala natin, pribilehiyo lang ng mga pastor at pribilehiyo lang ng mga leader yung maglingkod sa Diyos. Pero the Lord made it so simple, so understandable in behalf of you and me. You don't need to become intelligent. You don't need to become a millionaire. You don't need to become a pastor to do it. Bigyan ng pagkain ng gutom, kahit ikaw ang pinakamahirap pwede mong gawin yun Kaya lang problema, yung philosophy ng iba, para sa akin na lang ibibigay ko pa sa iba. Yun ang deception ng mundo. What you keep, you lose. What you lose for the sake of the gospel, you keep it unto life eternal. It was so simple. Nang sa ganun ho, we may not lose our reward when we all appear before God. And the Lord made it so significant also. Bakit ho? Ang pinakadakilang himala sa bagong tipan ay yung himala ng inaawit natin kada Pasko, Emmanuel, God with us. Sumasa atin ang Diyos. Kahit ang isang tao, siya pa ang pinakapusakal na kriminal. Kahit papaano mahalaga sa Diyos yan. As much as you have done it to the least of my brethren, you have done it to me. Nasabi ko na po ito, I will re-echo it for the sake of those who are here and hearing it for the first time. Papaano mo makukutya ang isang pintor? Tuligsain mo na ang itsura niya. Sabihin mo sa kanya, ang pangit naman ang buhok mo, magpagupit ka nga. Ayusin mo, di ba, mga pintor, pag nakita mo, akala mo mga weird. Ayusin mo nga ang sarili mo, parang hindi ka na mukhang tao, parang hayop ka na. Sabihin mo ang lahat ng yan sa pintor, hindi siya maapektuhan. Paano mo siya makukutya? Tuligsain mo yung obra maestra niya.
Yung architect, ganun din. Sabihin mo na kung ano itsura niya. Pero yung tinayo niyang bahay, pintasan mo. Ang isang magulang, pag naghihintay ka ng bata sa eskwelahan, hindi man yung anak mo ang pinakamaganda at pinakagwapo. Hindi man yung anak natin ang pinakamatalino. But they were the apple of our eyes. Para sa'yo, yan ang pinakamaganda, pinaka-cute, pinakamatalino. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin sa magulang. Baliwalay. Pero galawin mo ang aking anak para mong ginalaw yung magulang. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin sa Diyos. Huwag mo lang gagawin ang nilikha niya. As much as you have done it to the least of my brethren, you have done it to me. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Kaya ho, walang tao na hindi mahalaga sa Diyos. He made it so simple. He taught us that what we have done in behalf of others were so significant because people were so significant to Him. And last but not the least, they were so sincere. So simple, so significant, so sincere. Bakit po? Kasi ang sabi nila, Panginoon, kailan kayo nagutom? Kailan kayo nauhaw? At ginawa namin ito sa inyo. Sabi ng Panginoon, you have done it to me because you have done it to the least of my brethren. Ang point po ay ito, hindi na nila naaalala. Hindi na nila naaalala na nagawa nila yon. Yung iba, tumulong nga, pero ang daming sinasabi. Yung iba, tumulong, pero naghihintay ng balik. Kaya pag nagkaroon ng problema, hindi lang nag-hysterical, nag-historical pa rin. Nagiging historian. Abay, hindi mo ba alam? Nung ganyan, ako ang ganon. Nung ganyan ka, ako ang ganon. But sincere people, hindi nga nila alam na nakatulong sila eh. Ang tanong nila, Panginoon, kailan nangyari sa inyo yun at ginawa namin? Tama ho si Sister Ligaya. Sabi niya, minsan ang pag-ibig wala nang balik. Minsan marami akong tanong, at marami akong hindi maintindihan. Katulad ho yung ating koleyo. May mga ilan na mga pinag-aral tayo. Pagkatapos makatapos at magaganda na ang buhay, nakalimutan na yung eskwelahan. Minsan ho, gusto kong sulatan at sabihin, pwede naman bang tumulong ka? Pero hindi, sabi sa akin ni Sister Ligaya, pag ginawa mo sa Panginoon, bahala na ang Panginoon. Ang hindi kayang ibalik ng tao, Diyos ang magbabalik niyan. Kaya ako pagka pinagmasdan ko ang ministeryo after 29 years, alam ko na ang dahilan kung bakit pinagpala tayo ng Diyos. Walang kaduda-duda. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Come on, the best clap of praise to the Lord. I think we can do far more better than that. Minsan po yung pinakamalakas na papurit, pasasalamat at kaluwalhatian. Mula po sa akin hanggang sa mga kapwa kong manggagawa ko rito sa gawain ng Jesus Reigns po. No? Makikita nyo, napakasimple naming lahat, modesty aside. Hindi kami mga lasalista, hindi kami mga atinista. Yung accent namin, King James Version. Hindi Lasallian accent, hindi Atenean accent. Wala naman hong multimillionaire. Mukhang multimillionaire, marami. Pero ho, ang ikinatutuwa ng puso ko, bakit mataas yung regard at honor sa ministeryo natin? Hindi tayo mega church kung i-compare sa iba. May mga ibang church nga ho, nung magpatayo ng simbahan, talagang hindi nag-loan sa bangko eh. Mula sa simula, debt-free. Pero nagtataka sila sa ministeryo natin. Pag tinignan nila ako, hindi sila makapaniwala. Minsan nga, akala nila hindi ako ang pastor eh. Kasi madalas nila ako makita naka-short eh. May hawak na bayong. Pero yung bayong, yun yung asset ko. Kasi yung iba, ang hawak, Apple. MacBook. Ganun. Pag tumayo,
Maganda naman ho. No, ayoko namang maging ignoramos tayo. Ayoko maging bariotic. Pero, as I look back for the past 29 years, alam ko ho ang dahilan kung bakit sinamahan tayo ng Diyos. Alam ko ang dahilan. At siguro sa mga susunod na taon, pag hindi nagbago ang nilalaman at katayuan ng puso natin, mas lalo't higit na sasamahan pa tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. It was so simple, it was so significant, and it was so sincere. And I close with these two illustrations, then we will pray. Both from the New Testament. Una ho, consistent ito lahat. The parable of the Good Samaritan. Kinuwento ng Panginoon ng tungkol sa isang manglalakbay at sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, biglang binugbog. At nung iniwan siya ng mga gumulpi sa kanya, he was left half dead, critical, 50-50. Hindi ko alam kung unconscious o hindi. Pero, ganun pa man din ho, the point of the story is this. He was lying on the road, 50-50, half dead, critical condition. Siguro po, hinihintay niya na lamang yung pagtatapos ng buhay niya. Maya-maya pa, nakarinig siya ng yapak. May isang libita na lumalakad sa daan. Nung makita niya yung taong yun sa kalsada, ang ginawa ho ng libita ay umiwas. Pero ganun pa man din, narinig nung taong yun na nangangailangan yung mga yapak. Siguro nung marinig niya ng una yung yapak, ay sabi niya, may pag-asa pa. Baka makita ako. Nakita nga siya pero nilampasan Ang point ho, sa taong may pangangailangan, mas mabuti nang wala kang marinig na pag-asa, kaysa naman binigyan ka ng pag-asa at pagkatapos sa hangin lang pala yun. Promises are made to be broken sometimes. Mas mabuti pang hindi na siya nakarinig ng tunog ng yapak. Kaysa naman nakarinig siya ng yapak, nagkaroon siya ng pag-asa, pagkatapos nawala din yung yapak. Ibig sabihin, iniwanan siya. Maya-maya pa may saserdoteng dumating. Nakita siya ng saserdote at nilapitan siya. Nabuhay na naman yung loob niya. Bakit? Kasi yung yapak di niya lang narinig. Narinig niya ito ng papalapit sa kanya. At habang lumalapit yung yapak ng tao, lumalakas yung kaba ng kanyang dibdib. Kasi sa buong pag-akala, abay, totoo na ito, may pag-asa ako. Maya-maya pa, yung yapak, humihina na naman. Ibig sabihin, papalayo, iniwan na siya. So sabi niya, wala nang pagsa. About to give up, tapos na. Hanggang sa may dumating na isang Samaritano. Ang argument ko kasi may isang abogado. Ano po ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, ganito mo, gawin mo ganyan, ganun, ganire. Love your neighbor as yourself as much as you love God. Sabi nung lawyer, sino po ba ang aking kapitbahay? Sino yung mga dapat kong tignan? Tinuro ng Panginoon yung talinhagang ito. Dumating yung Samaritano, nakita niya yung tao, nakasakay siya sa kanyang kabayo, hindi siya naglalakad. Nung makita niya na may pangangailangan yung tao, bumaba siya sa kanyang asno, at yung tao ang kanyang isinakay sa asno. The Bible says that when he see that the man was critical and wounded, he poured out the oil and the wine. Nung unang panahon, yung langis at yung alak na hindi nakalalasing, gamot ho. And when he poured it out everything. Wala siyang tinira, sagad. At nung makita niya na hindi pa sapat ito, isinakay niya sa kanyang asno. Siyang naglakad. Dinala niya sa bahay pahingahan at bahay pagamutan. Kinabukasan, kinumusta niya ang kalalagayan ng tao. At nung makita niya na hindi pa mainam, sabi niya dun sa attendant, siguro marahil nurse nung oras na yon, or health center ito, sabi niya sa nangangasiwa, dadalawang kusing langhong meron ako. I have only 2 denarii. So, obvious, yung Samaritano, hindi mayaman. He has but 2 denarii. At ang sabi niya ganoon, ito po munang ibabayad ko.
Pero pwede po ba, gawin nyo ang lahat ng pwedeng gawin para sa Kanya? At bukas na bukas din, babalik ako, babayaran ko lahat ng utang ko. The point is this, if you're going to seek the heart of God, and by the Spirit, by the Holy Spirit, He is going to show you and teach you. The point is this, He was helping out of the red. Ibig sabihin, tumulong siya mula sa kawalan. Dadalawang denaryo na lamang ang pera niya. Ibinuwis pa niya mga magulang at kapatid. Di niya inalintana kung sa susunod na araw, may gagastusin pa siya o wala. Hindi ko alam kung may pamilya siya. Tsak, kung may pamilya siya, aasa ang pamilya niya. Dad, meron ba tayong isasain ngayon? Kumita ka ba? Kumita ka ba sa pangangalakal mo sa labas? Although hindi po sinabi ng banal na kasulatan yun, the point is this, He gave it out of the red. Yung iba kasi, sabi nila, pagka yumaman na ako, magagawa ko na ang gusto kong gawin para sa iba. Hindi ho. Ngayon pa lang, may pwede ka nang gawin. Kahit mula sa kawalan, kaya mong ibigay ang pinakamainam. Hello, are you there? This is not an old-fashioned exhortation. Tinuro to ng Panginoon, at ang sabi ng Panginoon, ang hindi kayang ibalik ng iba, ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Kaya nga ho, nung ibigay sa akin ng Panginoon, this was my devotion many years ago eh. Nung ito po'y binigay sa akin ng Panginoon noon, ang sabi kong ganoon, Lord, for those people who had poured out the wine and the oil in behalf of the ministry, and for those people who really supported all the endeavor that we have so that your kingdom will be expanded at maraming mga kaluluwa ang madala sa Panginoon. Panginoon, kilala mo silang lahat. They have poured out the wine and the oil. They gave out of the red. Minsan isusubo na lamang nila, nagawa pa nilang ibigay para sa iyong kaharian. Sabi ko, Panginoon, alalahanin mo sila. Pagpalain mo sila. Ibalik mo ng maraming ulit ang kanilang itinanim sa iyong kaharian. Purihin po ang ating Panginoon. Sa mga kabataan po na naririto, we serve our parents the best if we remember them. At sa bawat isa sa atin na naririto, hanggat may mga mahal pa kayo sa buhay na buhay, kung kayo man din po'y nasa katatayuang tumulong, huwag niyong ipagkakait ang kahit anumang tulong na pwede ninyong i-extend para sa kanila. Kasi minsan sa loob ng pamilya, may mga usapang magkakapatid yan, di ba? Sisihan, reklamo dito, reklamo doon. Pero ho, may mga bagay sa buhay na hindi mo matututunan sa libro. May mga arilin sa buhay na hindi mo matututunan sa loob ng eskwelahan. Every day is a classroom. Every experience is a teacher. And every people is a lesson. Sa pagpano po ng aking panganay na kapatid, sa isang tao pala na ulila na sa kanyang mga magulang, pag pumanaw ang panganay mong kapatid, parang magulang mo rin ang nawala. Hindi pala siya ganun kadali. Pagka panganay na kapatid ang pumanaw at ulila na kayo sa mga magulang, parang magulang din ang nawala. Alam niyo ho, gawin mo man ang dapat mong gawin, pero pagdating sa huli may panghihinayang pa rin. Sana hindi ko nasabi sa kanya ito nung buhay siya. Sana hindi ko nagawa ito. Kaya ho, ang aking paanyaya, hanggat may mga buhay pa tayo ng mga kapatid o mga mahal sa buhay, gawin nyo na ang pinakamainam sapagkat hindi natin alam mga magulang at kapatid na yung ginagawa nating iyon, it is a pearl of great price in the sight of God. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Amen. Come on, the best clap of praise to the Lord. And the last is also a parable. The parable of the prodigal son. Pero ang gusto kong i-highlight dito, yung panganay na kapatid. Nilustay ng bunso ang lahat ng kayamanan na minana niya.
At nung dumating ang punto na siya'y nalugmok sa kahirapan, tsaka bumalik. Nung siya'y bumalik, masaya yung ama, masaya yung mga lingkod sa sambahayan at kasambahay. Isa lang ang hindi masaya, yung panganay na kapatid. Alam niyo ho, yung prodigal son, hinintay nung amang bumalik. And when he come to his mind, the Bible says, the prodigal son went back. Hinintay siyang bumalik, at yung prodigal son bumalik. Yung panganay na kapatid, hinanap nung ama. Sabi nung ama, bakit hindi ho kayo masaya? Sabi nung panganay na kapatid, Tay, yung anak niyong yan, nilustay ang inyong kayamanan nung bumalik. Nagpapiging pa kayo. Tapos, pinapatay niyo pa yung tinatatabang guya. You have killed the pattern cult. Ang mga Israelita ho, they were very much engaged in farming, animal industry and farming. Meron silang alagang hayop. At sa mga alaga nilang hayop, merong pinakatangi na mga alagang hayop yan. The best of the best of their herds and flocks. At kapag papatayin itong pattern cult na ito, pinatatabang guya, papatayin yan doon sa selebrasyon ng lahat ng celebration. He's going to be killed in the most joyous celebration, the celebration of all celebration. Kaya alam nyo, yun ang kinalulungkot ng matanda. Sabi niya, naglingkod po ako sa inyo ng matapat. Pero pag birthday ko at pagka meron kaming pagdiriwang, kahit isang kambing, wala. Samantalang yung anak nyong yan, nung bumalik, nilusta yung kayamanan ninyo, nagsaya pa kayo, nagdiwang, tapos pinapatay nyo pa yung pinatatabang guya. The argument is in the pattern cult. Sabing ganun ng ama, anak, lahat ng nasa sa akin ay sayo. Pero dapat tayong magsaya at magdiwang kasi yung kapatid mo, patay na yan eh. He was once dead. He went back, now he is alive. Let's have joy and make merry. Pero hindi maintindihan. Hindi maintindihan. Now, to conclude and to make a point, let's learn this lesson from this and apply it into life. It is possible, brothers and sisters, that you assume the place and the privilege of a son, and then you refuse the obligation as a brother. Yung panganay na anak siya ng kanyang ama rin. Pero responsibilidad sa kapatid. Pero sabi ng Panginoon, di ba? As much as you have done it to the least of my brethren. So it is possible to assume the place and the privilege of a son, but yet at the same time, you refuse the responsibility as a brother. Pangalawa, it is also possible that you serve your heavenly Father, and yet you are not in fellowship with Him because you are not intimate. Hindi mo alam kung saan siya magiging masaya. Masayang-masaya yung ama sa pagbabalik ng anak na alibugha. Pero yung panganay hindi masaya. Sana kung saan masaya ang kanyang ama, doon siya masaya din. It is possible, brothers and sisters, to serve your heavenly Father and yet you are not in fellowship with Him. And last but not the least, it is also possible that you are an heir to all the things that your father possesses, and yet you have less joy and freedom to those who have nothing. Ulitin ko, it is possible that you are an heir, tagapagmana, of all the things that your father and your family possesses, and yet you have less joy and freedom compared to those who have nothing. Alam niyo ho, sabi ng ama, anak, ang lahat ng nasa sa akin ay sayo. Pero bakit ka nagkakaganyan? Tagapagmana siya ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama. Pero ang problema, mas masaya sa kanya yung mga alipin. Mas masaya sa kanya yung mga lingkod. Yung mga lingkod nagsasaya, siya nalulungkot. Yung mga lingkod malaya, siya nalulungkot. So, it is possible that you are an heir of all the things that your father possess, and then you have less joy and freedom to those who have nothing. Buti pa yung mga wala, masasaya. Siya, nasa kanya na ang lahat, lungkot na lungkot siya. It kept him away from the desire of his father.
from the love of his brother, and from the joy of the servant. This indeed, brothers and sisters, is the richness of this grace. Kaya ho, isinare ito ng ating Panginoon. As much as you have done it to the least of my brethren, you have done it to me. Ibang-iba ang senaryo dito sa lupa. Dito sa lupa, yung iba masasaya kasi nakuha nila kung anong gusto nilang kunin. Pero sa langit, hindi ho. Mapapalundag nyo lang ang Diyos at ang mga anghel sa langit kapag nagawa natin gawin ang isang bagay sa isang tao na hindi karapat-dapat. For sure, all the heavens will rejoice. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Come on, the best clap of praise to the Lord. Are you there? Kaya ho, kung tayo man ay narito sa lupa at ang pakiramdam natin ay para bagang walang nangyayari, let's make a reality check. Pero kung alam natin that in spite of everything, you know that you're serving God faithfully, do not be insecure. Do not lose the sense of God's touch in your life. Do not lose the sense of joy serving God. Yung iba mga magulang at kapatid, ang babata pa, pero pag tinignan mo ang itsura, parang ang tatanda na. Bakit? Walang kagalakan. Bakit hindi sila natutuwa sa kanilang buhay? Bakit hindi natutuwa sa paglilingkod sa Diyos? Kasi maliban sa paglilingkod sa Diyos, may tinitignan pa silang iba. Pero alam niyo ho, kung alam lang natin ang katotohanan ito, your life will never be the same again. The God that we serve is a God of justice. Kung ano ang para sa'yo, hindi ipagkakait ng Diyos. Kung meron mang isang bagay na hindi papahintulutan ng Panginoon, ang ibig sabihin, may iniisip ang Diyos na mas maganda. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya ho, magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat hindi lahat ng ginusto natin binigay niya. Kasi kapag lahat ng ginusto natin binigay niya, baka mapahamak tayo at mapariwara. Mas alam kasi ng Diyos kung ano ang makakabuti. Ang mahalaga, alam mo ang itinitibok ng kanyang puso, alam mo kung saan siya magiging masaya, at pag ginawa mo kung ano ang magiging masaya sa kanya, pasasayahin din ng Diyos ang puso mo. Ibibigay niya yung pinakamainam. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. What you keep, you lose. But what you lose for the sake of the gospel, you keep it unto life eternal. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Come on, the best clap of praise to God. Shall we all rise? Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito.